Eh, paano ko matutulungan ni Sir Charles? Sagad sa buto ang galit sa'yo ng nanay nun. Ano kaya, sabihin ko na lang sa warden, itawag ka sa DSWD. Huh? Pero Nay, baka imbestigan kayo ng DSWD. Baka malaman nila nakakulong kayo dito, tapos maniwala pa sila na kriminal kayo. Ilalayo nila ako sa inyo, Nay. Dadali na ako sa bahay ampunan, tapos papaangko nila ako sa iba. Nay, ayoko ng ganun. So, gabi na rin kasi. Kaya, dito ko na lang magpalipas ng gabi. Maghanap ka na lang ng pwesto dyan, kung saan hindi ka makikita ng mga pulis. Mas ligtas ka kasi dito, anak eh. Opo. Bukas na lang natin planuhin kung anong gagawin mo. Ha? Opo. So, kayon. Saan kaya dito? O, Ising. Tapos na oras ng dalawa. Bakit nandito pang anak mo? Sige na, Ne. Mabuti pa umuwi ka na. Ang ganda-ganda naman po ng sasakyan niya, Mr. Fuentebella. Ang luwag. Oh, ngayon ka na naman eh, Mr. Fuentebella na naman. Sabi ko sa'yo, daddy or dad na lang ang itawag mo sa akin. Teka, bakit nga pala Clarissa ang ginagamit mo at hindi Maylene? Kasi po, si Nanay Lloyd, marami po kasi silang binigay sa akin ng mga pangalan eh. Kasi para po hindi kami madaling mahuli ng mga parak. Sa Clarissa na po kasi ako nasanay, kaya ayun na po yung ginagamit ko. Clarissa. Magandang pangalan, ah. Pero pinakamaganda pa rin pangalan para sa akin, Maylene. Dahil yun yung binigay ng nanay mo sa'yo. At yun ang itatawag ko sa'yo. Alam mo, sigurado ako matutuwa si Amara kapag nalaman niya to. Sino po si Amara? Si Amara yung nag-iisa kong kapatid. Tita Amara mo, sigurado ako magkakasundo kayo. Balitaan ko lang siya. Hello? Amara, guess what? Natagpuan ko na si Maylene. What? Wait, are you sure? Baka naman palpak yung information na bigay sa'yo. Ano ka ba? This time, I'm very sure. Hindi na ako magkakamali dahil nakita ko yung kwintas na binigay ko sa kanya noon. Kaya't walang kaduda-duda na siya na talaga ang aking anak. Hello? Hello, Amara? Hello? Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi mo pwedeng makita yung anak mo! This cannot be! This can't be!